balikan natin yung PhilHealth na ni-livestream ng Supreme Court. This matter of very important public interest yun because pera ng taong bayan yun. Pero, that was only 60 billion. Ito, you're talking about trillions. Tapos, hindi man lang nila ma-livestream at titingnan pa nila, they will evaluate at maglalagay pa sila ng rules when they are going to live stream it. Talagang magdududa ang taong bayan yan, and this will now again put into question yung kredibilidad at integridad ng komisyon, lalong-lalo na kung magkatotoo yung sinabi mo, lalong-lalo na kanina nagpunta na si Trillanes at nag-request na ipatawag sina Senador Bongo sa ICI because again nga nag-file na naman ng plunder charges itong si Trillanes. So hindi malayo na baka i-livestream nila kung mga Duterte allies ang pinatawag nila at magiging confidential pag hindi naman at mga kaalyado ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ang nakasalang doon sa ICI. Noong humarap sila sa pagdinig dyan sa Senado, nabanggit nila na kanilang ila-livestream, no? Next week. Tapos, ang lumabas ngayon, parang sa November 11 or November 12, gagawin ito. Tapos, meron pang parang bagyang pagminor doon sa kanilang nabanggit. Kasi mabilis din pagsabi nila na magla-livestream na sila. So, ikakatawa yun ng ating mga kababayan. Tapos, biglang sabi na pag-aaralan pa, dapat magkaroon din ng rules ukol nga dito. Tapos, nagiging November 11 pa. Na yun, isa pa sa mga puna din nila, na yung mga nakalipas din ba na mga pagdinig, dapat maisa publiko din. Kung hindi man siya live, at least maisa publiko rin. Kasi baka kung kailan ang live, hindi na mga personalidad or baka ang sabi nga doon sa naman ni Daryl Yap is baka mga mga supporter ni former President Rodrigo Duterte na ang sasalang doon, kaya ila-livestream na anong basa nyo po rito? Kayo din po ba ay sumasang-ayon na dapat yung mga nakalipas maisa publiko, kung hindi man ma-stream isa publiko din kung ano yung nabanggit? At saka itong mabilis ang pagsabi nila kasi nga nandun na yung mainit na yung panawagan na i-live, isa publiko nyo yan. Okay, sa publiko, tapos bigla na naman sasabihin, hindi, pag-aaralan pa namin, tapos November 11 yung next hearing. Anong masasabi niyo po dito, Sir EB? Well, yes, no. I agree, no, na talagang since it's a formal agency, or not an agency but a body, meron niyang transcript of stenographic notes. So dapat, no, kahit walang live stream at hindi na live stream yung previous hearing, dapat i-release nila. And then dapat they should put up a website, no, and a Facebook page or whatever it is that they would want to put up to give us a daily update. Ano na ang ginagawa at nangyayari dyan. And along with that, ay yung mga dokumento, kahit i-redact mo na lang yung mga very sensitive portions doon sa mga documents, no, at yung mga transcript of stenographic notes, dapat i-upload nila para mahimay at makita ng taong bayan kung ano ba talaga ang pinagdiskusyonan nila. Na ngayon, totoo, no? Ako nga ay medyo natuwa din nung inanunsyo nila. Pero at the same time, I already had reservations. Kasi nung hearing doon sa Senado, no, patungkol nga doon sa batas na hinihingi nila to back up the ICI, etong si Makati Business Club Executive Director, Apa Ungpin, actually objected. No? Not objected to the entirety of the proposal na i-livestream siya, but he made a strong suggestion na there must also be some sort of confidentiality na hindi i-livestream ang isang parte ng isang hearing or isang personalidad sa hearing nila dyan, especially when it comes to very sensitive information. So paano ba yan? Diba? So siguro yun ang nag-udyok sa kanila na i-postpone muna yung sinabi ni Apa Ungpin because probably, no, there are very, very influential and powerful people na talagang may involved dito at already involved na nga, judging by the statements of Mayor Magalong, Chis Escudero, the Discayas, and all the revelations, no, na
na narinig natin doon sa Blue Ribbon Committee hearings, no, from Marcoleta to Lacson, Admar. Opo. Ano naman ang kaibahan nito kung meron man sa nagla-livestream din kasi yung Supreme Court, di po ba? Ang kanilang livestream lang ay hindi audio lang. Pero yung mga napansin ko, yung mga nila-live talaga nila doon is yung public interest, lalo na ito. Ang pinag-uusapan dito ay patungkol dito sa issue ng korupsyon, pagkamal sa pera ng taong bayan. At pag nagkakaroon ng oral argument sa Supreme Court, nandun naman, 'di ba? Maraming ang mga nag-ano doon, yung halimbawa yung sa PhilHealth, doon na napag-alaman na ginamit ang PhilHealth funds sa infrastructure, tapos pinababalik din nila yung mga ganun na mga pwede naman nila. Bakit kailangan pang patagal Supreme Court na yun, Ginong Ibi? Tama, no? At tapos balikan natin yung PhilHealth na ni-livestream ng Supreme Court. This matter of very important public interest yun because pera ng taong bayan yun. Pero, that was only 60 billion. Ito, you're talking about trillions. Tapos hindi man lang nila ma-livestream at titingnan pa nila, they will evaluate at maglalagay pa sila ng rules when they are going to live stream it. Talagang magdududa ang taong bayan yan, and this will now again put into question yung credibility at integridad ng komisyon, lalong-lalo na kung magkatotoo yung sinabi mo, lalong-lalo na kanina nagpunta na si Trillanes at nag-request na ipatawag sina Senador Bongo sa ICI because again nga nag-file na naman ng plunder charges itong si Trillanes. So hindi malayo na baka i-livestream nila kung mga Duterte allies ang pinatawag nila at magiging confidential pag hindi naman at mga kaalyado ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ang nakasalang doon sa ICI. Yun lang ang sa tingin ko dyan, Admar. Sir AJ tuloy, EB, magandang hapon, magandang gabi. Yung yung tinatakbo natin ngayon ng investigasyon mula doon sa the creation of the ICI, yung itong komisyon na to na habang tumatagal, ang daming nagko-question sa credibility sa pagkakabuo ng panel, ng council, tapos hanggang ngayon may mga suggestion na dapat ganito pa, dagdagan pa ng tao. Kumbaga, ano yung nakikita ho ninyo? Tapos magbabalik ang investigasyon, ila-livestream na by November 11, ilang araw, ilang linggo na lang, magtatapos na rin ang 2025. Ano yung nakikita ho ninyo? Meron ba? Meron bang mapapanagot na for within this year na yan din yung hinahabol ng taong bayan ho natin dahil bilyon piso ang pinag-uusap, trilyon na nga ang pinag-uusapan tungkol sa katiwalian ng flood control projects natin? I have to admit, no, Paul, mga kababayan, Admar, no, walang patutunguhan itong investigasyon na to. Honestly, no, that's my personal. I'm of the view na ito ay parang parang advertisement, no? Kumbaga, para to prop up Bongbong Marcos and to exonerate him from guilt, no? At mapawalang sala itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. This is in fact a very clear orchestration, no? This is a machination para mapawalang sala ang pinaka-mastermind nito na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Yun lang talaga, Paul. Yun lang talaga ang nakikita ko. At nakikita nyo naman, sino ba yung mga pinagkakasuhan na nila ngayon? 'Di ba? Sino ba? Halimbawa, Joel Villanueva, no? Na talagang kahit hindi kaalyado ng mga Duterte, run under the liberal ticket, no? Consistently opposing the Duterte policy during FPRRD's incumbency, hinabol na nila. Chis Escudero, naging kaalyado rin nila, ay ngayon ay parang nagiging fall guy.
So it's going to be Zaldico and Chis Escudero who is going to be the fall guys. And they will acquit, no, Romualdez and Bongbong Marcos in the bar of public opinion. Iyon ang talagang mensahe na gusto nilang makita or ihatid doon sa taumbayan sa pag-establish nitong ICI nito. Wala itong patutunguhan, honestly, Paul. Sir, sayang naman yung bagong jail facility na create para sa mga magiging sangkot sa flood control scandal natin. Ang ganda-ganda ng pasilidad nila, kompleto ng may wash area, may faucet area, may shower, kompleto, may kanya-kanyang bed. Oo nga naman, double deck, pero may tigi-isang mga beddings sila, no. Tapos ang lalabas din lang pala kung halimbawa mga maliliit lang pala na tao ang mapapanagot dahil nga sa question ng bakit hindi mapupunta, kumbaga sinasabi na ay wala na, hindi na pupunta doon sa pinakamataas, pinakamalaking personalidad ang investigasyon na ito. Tama, no? Sayang, no? In fact, I'm even suggesting na yung buong batasan, yung ang gawin nilang yun ang gawin nilang jail facility. Yan, no? Doon na lang rin sila mag-hearing ng ICI, 'di ba? Gawin nilang special court, no, doon sa batasan kasi ilang kongresista, no, siguro ewan ko kung ilan sa kanila diyan ang involved diyan, not just the flood control projects, kasi alam naman natin, no, tingnan mo yung mga multipurpose buildings, yung mga gymnasiums ng mga distrito ng mga kongresista, tingnan mo yung kanilang mga barangay halls at barangay health centers, napaka-overpriced, napaka-substandard, 'di ba? So everyone is guilty. I'm sorry to say that, Paul. Pero sabi nila, Sir AB, ang nakakalungkot dahil yung mga Pilipino na nagnakaw ng 100, 1,000, mga ganun, ng mga maliliit na mga krimen, ngayon ay nandun sa mga regular na mga selda, nagsisiksikan. Yung iba halos patayo na, o di kaya dahil sa sobrang congested na, ang hirap ng kanilang sitwasyon. Ito na nagkamal ng bilyong-bilyong piso na umabot pa ng trilyon, ang ganda ng tulugan. Napaka-unfair naman daw, sabi ng mga kababayan natin, ibang mga kababayan, na yung mga Pilipino labis-labis ang pang-aabuso sa kanila, na kung makakuha man ng hustisya, abay ano pa rin, parang lugi pa rin yung mga Pilipino dahil sa ganda ng pasilidad na kulungan na sinasabi para sa mga sangkot na mga personalidad na ito sa katiwalian. Tama, no? Pero okay na lang din ako diyan, Paul. Basta makulong. Basta makulong lang, kasi in comparison to their current lavish lifestyle, yung double decker na yan, kahit may aircon yan, talagang kahit ganyan, kulungan pa rin yan, no? And the optics diyan, no, na nakukulong sila, will probably, hopefully, no, become a deterrent, no, para sa ibang mga government officials na hindi na magloko ulit, no. And in fact, ako nga ay tulad ni Pastor Quiboloy at Atty. Vic Rodriguez at ni Bato de la Rosa, we campaigned for the restoration of the death penalty for plunder and to reduce the threshold for plunder from 50 million to even 1 million. Dapat plunder na yan at death penalty na yan, Paul, eh. Kung baka tatandaan natin si Pastor kahit nasa 1,000 hanggang piso nga kasi kaano yan buwis na ng bayan, kaso nga lang para mahihirapan ata para maamyendahan ang batas na yan. I don't know kung may mga politiko na isasakripisyo ang kanilang prinsipyo, paninindigan para lang para mapangalagaan, maprotektahan yung buwis ng mga Pilipino. I hope, no. I hope that again, tayo kasi very forgiving, no, ang mga Pilipino, no. In fact, there was a survey, Paul, na kung saan nagsasabi na around 70% of Filipinos, no,
have come to accept that bribery is part and parcel of our political and our culture. Biro mo, ganun na tayo kamanhid sa korupsyon sa gobyerno, no? Na para sa atin okay na kurakot, okay na may katiwalian kasi part 'yan. Biro nyo, we are one of the most bribery tolerant countries in Asia and in fact in the world, I think, no? Kaya ganito tayo, Paul. Madaling makakalimot, very unforgiving, very forgiving, bigyan ka lang ng 5 kilong bigas or kung ano-ano diyan, nawawala na yung bahid ng pagnanakaw ng isang politiko. That's very, very sad.